Ang mga desperadong lalaki ay gumagawa ng matitinding bagay. At ito ang patunay bilang 20. Noong 1988 naganap ang pinakamatapang na pagtakas sa bilangguan sa Chicago. Si Victor Tomas, bilanggo na hinahanap sa 3 pagpatay sa California, ay nag-aantay ng paglilitis sa Cook County Jail Complex. Kinayod niya ang sabon, pininturahan ng itim na marker para magmukhang baril, at itinutok sa ulo ng opisyal para piliting maghubad ng uniforme. Nakaharap ako sa 25 taon hanggang habang buhay. Papatayin kita agad. Sinuot niya ang bagong damit, lumabas, at kinuha rin ang pitaka ng opisyal. Maya-maya, nag-ingay ang police radio sa mga ulat na ang bilanggo ay may dalang 357 Magnum na halatang amoy citrus. Hinabol nila siya. Determinado silang mahuli ang tao nila. Pero mabilis si Tomas. Nakatakas siya at imbes na sabihin ang tungkol sa sandatang gawa sa sabon, iniulat ng telebisyon na armado at mapanganib si Tomas. Makalipas ang ilang araw, may state trooper na kumatok sa bintana ng kotse. Mahimbing ang tulog ni Victor Tomas, ngunit biglang naging bangungot ang pangarap niyang kalayaan. Ayon sa isang detektive, tila isa siyang uri ng alagad ng sining. Isang artistang ngayoy tumatanda na sa loob ng kulungan, gaya ng sinabi ng isang kilalang tagapamahala ng bilangguan noon. May ilang tao talagang hindi mo kayang abutin. Nako, ang susunod na lalaki, si Blaze Ayers, 28, numero 11 ay nagsawang manatili sa Jackson County Jail sa Arizona. Simple lang ang plano niya sa pagtakas. Habang oras ng libangan, gumawa ng butas sa kisame at gumapang palabas para sa kalayaan. Pero tulad ng marami sa mga lalaking maririnig mo sa video na ito, dapat ay mas pinaghandaan pa ni Ayers ang kanyang plano. Una, ang ingay niya habang bumabagsak ang alikabok sa kwarto sa ibaba. Pangalawa, dapat kinuwenta niya muna ang bigat ng katawan niya kumpara sa mga tile ng bubong. Maya-maya, nakatayo na ang mga pulis sa ibaba na nakatutok ang mga baril pataas. Parang mga mangangaso na naghihintay ng mabibiktima. Agad nilang sinigawan si Ayers na bumaba na, pero hindi pa handang sumuko si Ayers. Nagpatuloy pa rin siya at biglang bumagsak. Diretso siya sa paanan ng mga pulis. At sa malas niya, sa mismong booking room pa siya bumagsak. Bumalik siya sa pinanggalingan at hindi agad sumusuko si Ayers. Kaya kinailangan pa siyang matamaan ng ilang taser bago natauhan. Dahil sa pagtakas niya, nadagdagan pa ang kaso niyang criminal mischief bukod sa original na kasong battery. Sa susunod na kwento, hanggang saan ang gagawin mo para makatakas bilang 18 sa bilangguan? Noong taglamig ng 1987, hindi na-impress si William Edward Sherburne sa pinakabagong medium security na bilangguan ng Oklahoma, ang James Crabtree Correctional Center. Naisip niya na ang pinakamagandang paraan para makatakas ay ang maruming paraan. Nagtago siya sa loob ng isang sako ng basura at nanahimik, hinihintay na mailabas ito at maitapon sa basurahan. Di naglaon, napunta siya sa gitna ng mabahong basura ng mga preso. Isa iyong bangungot kaya pinunasan niya ang sarili at tahimik na naglakad papalayo. Akala niya'y kalayaan na iyon. Tulad ng ibang preso, kulang sa pagpipigil si Sherburne. Nahaharap siya sa 25 taon sa kulungan dahil sa pananakit gamit ang mapanganib na sandata at 20 taon pa para sa pagkuha ng paninda sa maling pagpapanggap. Sa madaling salita, talo na siya kaya umalis siya, pero nagkamali siya bilang baguhan sa pagtakas dahil hindi niya binuksan ang stealth mode. Pinanood niya ang babae habang naglalagay ng gasolina, naghintay matapos magbayad, sa kanilapitan ni Sherburne, itinumba at tumakas papuntang Oklahoma City. Binanggit sa lahat ng police radio ang pangalan niya at agad siyang nasangkot sa habulan na nauwi sa banggaan at muling aresto. Nadagdagan pa siya ng kasong pagtakas at pagnanakaw ng sasakyan. Sa 25 taon na, seryosohin natin at alamin ang mangyayari kapag lalong naging matindi ang pagtakas. Bilang 17, mahalaga sa tumatakas na bilanggo ang manatiling hindi napapansin. Ngunit noong ika-18 siglo sa London, hindi ito sinunod ni Jack Shepherd. Si Jack sawang-sawa sa trabaho at mababang sahod kaya pinasok ang buhay ng krimen. Noong 1723, nahuli siya sa pagnanakaw ng pitaka kasama ang kanyang babaeng kasabwat at ipinadala sa isang mataas na seguridad na bilangguan. Si Jack at ang babae na magkasamang nakakulong sa selda ay kiniskis ang kanilang posas at gumamit ng kumot para bumaba sa pader. Mabilis naging bayani si Jack sa mahihirap, dumaan sa hirap at hindi natitinag. Pero paano kapag nagnanakaw siya o nangho-hold up ng karwahe? Bilang tulisan, lagi siyang magalang at di gumamit ng dahas. Ngayon, kilala na siyang Honest Jack at Gentleman Jack, muling nahuli at hinatulan ng kamatayan sa Old Bailey. Walang problema, binunot niya ang rehas sa bintana ng Newgate Prison. Nagbihis siyang babae gamit ang ipinuslit na damit ng kaibigan
at bumalik sa pagnanakaw. Pero may malaking problema si Jack. Sa totoo lang, dalawa ang problema niya. Hindi siya makaiwas sa alak at mahina siya pagdating sa mga babae. Bumalik siya sa mga tavern sa London at muling inaresto habang nagiinom. Ngayon ay pinusasan na ang kanyang paa sa sahig. Sinamantala ni Jack ang kaguluhan matapos hiwain sa leeg ang kasamahan niya. Parang maagang Houdini, binuksan niya ang posas gamit ang susi kahit nakasabit pa ang mga bakal sa paa. Tinahak niya ang 6 na pintuang may rehas at bumaba pa sa pader na 60 talampakan. Hindi makapaniwala si Daniel Defoe, manunulat ng Robinson Crusoe, at sinabi pa niyang baka kakampi ng demonyo si Jack. Wala pang nakatakas sa kulungang iyon. Bayani na ng masa, nagbihis si Jack bilang pulubi at ninakawan ng damit ang isang mayaman. Naging magarbo siya, may bulsang orasan, peluka, sutla at magandang pilak na espada. Ngunit bumalik ulit ang mga tukso kay Jack. Nagpakasasa siya kasama ang 2 babaeng bayaran at naaresto habang namumuhay ng malaya. Sa pagkakataong ito, binantayan siya 24 oras sa kastilyo ng bilangguan. May 300 libra ng bakal at muling hinatulan ng kamatayan. Nakiusap ang mga tagahanga sa hari na ipadala siya sa mga kolonya ng Inglaterra, pero hindi ito pinayagan. Binitay si Jack gamit ang lubid habang nagdiwang at nag-inuman ang isang katlo ng London. Naitago niya ang maliit na kutsilyo sa kanyang jacket. Plano niyang putulin ang lubid habang binibitay at maglaho sa gitna ng mga tagahanga. Lumaban si Jack sa batas, ngunit batas ang nagwagi. Tulad ng nakikita mo, karaniwan na ito kahit sa pinakamagagaling. Si Pascal Palet, numero 16 ang may record sa pinakamaraming pagtakas sa kulungan gamit ang helicopter. Dahil sa matagal niyang kasaysayan sa organisadong krimen sa Pransya, malalim ang koneksyon niya sa ilalim ng mundo. Kaya noong siya ay nakulong noong 1979 dahil sa pagpatay sa gwardiya sa pagnanakaw ng armored car, hindi niya planong magtagal sa kulungan. Ipinalapag niya ang helicopter ng kaibigan sa kulungan at mabilis silang tumakas, habang nagulat ang ibang preso. Napahiya ang mga awtoridad at nangakong hahanapin si Pascal. Pagkalipas ng 2 taon, mas napahiya pa sila ni Pae nang gamitin niya ang helicopter para palayain ang mga kaibigan mula sa parehong kulungan. 3 lalaki ang tumakas kasama si Pae, ngunit nahuli rin sila matapos ang 3 linggo. At ang mga Pranses na ayaw ng malagay sa alanganin ay inilagay si Pae sa mahigpit na pagbabantay at nag-iisang selda. Nililipat-lipat siya kada ilang buwan para hindi siya makapagplano ng pagtakas. Pinakabinabantayang bilanggo siya at nagrereklamo sa gobyerno na pagpapahirap ang kanyang pagkakakulong. Walang nag-akala sa loob ng 1,000,000 taon na makakatakas siya, pero gusto ni Pae ang hamon at tama siya. Noong 2007, habang abala ang mga opisyal sa Bastille Day, dinukot ng mga kaibigan ni Pae ang isang piloto at pinilit magpalipad papunta sa kulungan, sa bubong. Armado, pumasok ang mga lalaki sa solitary block at inilabas si Pae, saka pinalaya ang piloto na walang galos. Nabigla ang France, kamangha-mangha ang taong ito. Tumakas ang mga lalaki sa probinsya at nagrenta ng mamahaling cottage. Ipinakilalang atleta silang nagpapahinga sa karera sa mayayamang kapitbahay. Ang mga bisita na di alam na sila'y mga mamamatay tao at malalaking drug trafficker sa France ay inimbitahan pa sa cottage para sa 5 putahing hapunan at burgundy habang nagkukwento ang mga lalaki ng karanasan sa palakasan. Nang inimbitahan ang mga lalaki na gamitin ang kabayo ng mayayamang kapitbahay sa ubasan ng Côte d'Aron, dumating ang armadong pulis na Pranses. Isang misteryosong tao sa ilalim ng mundo ng Pransya ang nagtip sa kanila. Inaresto ang mga lalaki ng walang putok at natagpuan ng pulis ang malaking taguan ng pera, baril at nakaw na gamit. Matagal na makukulong si Pae, pero itinago ng mga autoridad ng Pransya ang kanyang lokasyon at hindi siya pinadalaw. Ngayon, nakita mo na ang galing ng French at British sa pagtakas. Tingnan naman natin ang isang Amerikano na niloko ang sistema, pero sa huli, ang sistema pa rin ang nagwagi sa mga huling segundo. Noong 1978 bilanggo sa Texas na si Stephen J. Russell ay nailipat sa hospice matapos kaawaan ng hukom. Lumala ang kanyang human immunodeficiency virus at naging acquired immunodeficiency syndrome kaya't bilang na ang kanyang araw. Tumanggap din ng liham ang Texas Department of Criminal Justice. Kawawang si Stephen, umanaw na raw. Pero ang taong ito ay sanay na sanay sa pagsisinungaling. Isa siyang napakahusay na manloloko. Ang una niyang sentensya sa kulungan noong unang bahagi ng dekada 90 ay nangyari matapos niyang magkunwaring na-aksidente at mag-claim ng insurance fraud. Pero hindi niya gusto ang makulong, kaya kumuha si Stephen ng kasuotang pangkalye sa kanyang mababang seguridad na kulungan. Nagkunwaring ahente ng FBI at basta na lang naglakad palabas patungo sa kalayaan.
Hindi ito nagtagal at sa huli ay natapos din niya ang kanyang sentensya. Pero pagkalabas niya, ginawa niya ulit ang pinakamagaling niyang gawin. Nagsinungaling siya. Pinasinungalingan niya ang mga dokumento ng edukasyon at trabaho. Kaya nakuha niya ang posisyon bilang Chief Financial Officer sa isang medical management na kumpanya. Doon, nagnakaw siya ng 800,000 nahuli siya at dahil sa piyansang 750,000, mukhang hindi siya agad makakalaya. Kaya tinawagan lang niya ang korte, nagkunwaring siya ang hukom at napababa niya ito sa mas kayang halaga na 45,000. At pagkatapos ay naglaho siya, nawala. At sa pagkakataong ito ay hindi na siya babalik, maliban na lang kung mahuhuli siya. Nahuli siya matapos ang manhunt. Hinatulan siya ng 45 taon sa maximum security. Gumamit siya ng maraming marker pen para gawing mukhang uniforme ng doktor ang kanyang uniforme sa kulungan. Dumaan si Stephen sa mga gwardiya at medical staff sa kulungan. Lumabas sa gate habang hinahanap ng helicopter. Kumatok siya sa bahay at nagkunwaring doktor na may aksidenteng nangyari. Nakipag-team up siya sa nobyo. Pagkatapos, lumipat siya sa Mississippi pero nahuli ulit at nadagdagan ng 45 taon ang sentensya. Ngayon, nasa mahigpit na pagbabantay na siya. May perpektong plano siya. Magkasakit. Uminom siya ng pampurga ng ilang linggo, kaya sobrang pumayat siya bilang bihasang mandaraya. Matapos basahin ang mga sintomas ng Acquired Immunodeficiency Syndrome, nagawa niyang magmukhang may Human Immunodeficiency Virus siya sa kanyang medical record. Sa kulungan, gamit ang makinilya, sunod-sunod siyang tumawag para ipaalam ang peking treatment program. Napaniwala niya ang hukom na kailangan niya ng hospice care. Tumawag si Stephen sa kulungan, dala ang balitang patay na siya at pineke niya ang death certificate na ipinadala sa korte ng Texas. Magaling si Stephen tumakas pero hindi manatiling malaya. Matapos kunin ang fax, muli siyang inaresto at hinatulan ng 144 na taon, 23 oras bawat araw sa solitary confinement. May intelligence quotient siyang 163, kaya maiisip mong bakit hindi na lang siya umalis ng bansa. Matalino si Stephen pero halatang hirap siyang mag-adjust. Ang susunod na lalaki, pinaka-flexible sa mundo, si Choi Gap-bok mula South Korea, ay inaresto noong 2012 sa pagnanakaw. Hindi mo siya matatawag na batikang kriminal, pero kung may isang bagay na talagang kaya niyang gawin, yun ay ang pag-flex ng katawan niya. 2 dekada na siyang yoga instructor. Nung nasa kulungan siya, naisipan niyang i-bend ang katawan at dumulas palabas sa food slot ng selda gamit ang skin ointment. Naipasok niya ang 5'4" taas at 114 pounds na katawan sa butas na 6 pulgada ang taas at 18 pulgada ang lapad. Nilagay niya ang unan at damit sa ilalim ng kumot para magkunwaring natutulog siya. Tumagal lang ng 34 na segundo, tinawag siyang Koreanong Houdini ng media dahil sa kasikatan. Pero hindi natuwa ang autoridad at nahuli siya matapos ang 6 na araw ng malawakang paghahanap. Ang totoo, dapat alam na ito ng mga autoridad. Ilang taon bago ang pagtakas niya, minsan na siyang nakalusot sa mga rehas ng isang bus na nagdadala ng mga bilanggo. Ang susunod na lalaking ito ay isa sa mga pinakamalas na tumakas mula sa kulungan sa lahat ng panahon, bilang 13 noong dekada 80. Siksikan ang mga kulungan sa Chile dahil kay Diktador Augusto Pinochet na nagpasakit at pumatay sa mga kalaban. Hindi na kinaya ito ng mga taga-Chile. Noong 1986, inatake ng grupong urban guerrilla ang armored Mercedes-Benz ni Pinochet. Nagpaulan sila ng bala gamit ang machine gun at mahusay na ginamit ang rocket-propelled grenade launcher. Napatay ang 5 sa kanyang bodyguard at 11 ang nasugatan. Pero si Pinochet ay ligtas na may kaunting galos lang. Diktador siya noon, kaya matindi ang ganti niya. Nagpakulong siya ng 2 dosenang tao. Karamihan ay pinilit umamin sa ilalim ng pagpapahirap. Pagsapit ng 1,000, 990 mga 50 sa mga bilanggong politikal ang nagpasya na panahon na para tumakas. Tumakas sila sa gabi sa pamamagitan ng 300 talampakang lagusan sa ilalim ng Santiago Public Jail. Isang lalaking mataba ang naipit sa lagusan. 6 pa ang nahuli agad at ang iba ay nakatakas kalaunan. Nagsalita sila sa radyo tungkol sa hindi makatarungang pagkakakulong at pagpapahirap sa kanila. Ngayon, ipinagmamalaki nilang nabawi na nila ang kalayaan nila. Ngunit hindi nila nabanggit ang matabang kaibigan nila. Tingnan naman natin ngayon ang isa sa pinakamagagandang pagtakas sa kulungan sa kasaysayan. Isa na may pinakamasamang katapusan, bilang 12. Noong Marso 24, 1944, 76 na opisyal ng Allied ang tumakas mula sa kampo ng bilanggo ng digmaan ng Aleman na Stalag Luft 3. Kamangha-mangha ang gawain, ngunit nagdulot ito ng dilim.
Akala ng mga Nazi ay di matatakasan ang kampo, ngunit hindi pumayag ang mga bilanggo ng Allied. Pinangunahan ng mga opisyal ng Britanya, nagpasya ang mga bilanggo mula Canada, Australia, Poland at iba pang Allied na tumakas dahil sawa na sila sa gutom at pambubugbog. Sa ilang buwan, palihim silang naghukay ng 3 lagusan na tinawag na Tom, Dick at Harry. Inisip nila kapag nahanap ng mga Aleman ang isa, di nila aakalain na may iba pa. Habang naglalakad-lakad ang mga lalaki sa kampo at palihim na nagtatapon ng lupa mula sa kanilang mga bulsa, ang iba naman ay naglalagay ng suhol sa mga gwardya, tumatahi ng mga unipormeng Aleman at gumagawa ng peking dokumento. Kailangan nilang maghukay lampas sa dobleng bakod na may tinik at sa mga goon box kung saan nakabantay ang mga gwardya na may mga searchlight at machine gun. Nakapagtayo sila ng makinang pang-imprenta at gumawa ng libu-libong peking dokumento. Ang pagtakas ay mahirap pero mas mahirap manatiling buhay habang nagtatago. Mahaba at malalim ang mga lagusan kaya gumawa sila ng air pump mula sa kit bag at nagpadala ng hangin gamit ang tubes na gawa sa walang lamang lata ng gatas. Napakagaling nito sa inhenyeriya. Matapos madiskubre ang Tunnel Tom, iniwan si Dick at nag-focus kay Harry. Nang gabing iyon ng Marso, palihim lumabas ang mga lalaki papuntang gubat. 200 ang target pero may hindi inaasahang nangyari. Pagdating sa ika-77 na lalaki, tumunog ang mga sirena at nagalit ang mga Aleman. Libu-libong sundalo, pulis at Gestapo ang sumali sa paghahanap. Gusto ni Adolf Hitler na barilin ang lahat ng tumakas. Ngunit pinayuhan siya ng mga opisyal na huwag dahil magiging masamang propaganda ito. Sa huli, 50 sa mga nahuli ang pinatay. Binaril sila ng mga Aleman habang kunwari ay ibinabalik sa kampo para masabing nagtangkang tumakas ang mga lalaki. 3 lalaki ang nakatakas papuntang Sweden at isa sa Spain. Tinawag ng pamahalaang British ang malawakang pagpatay na ito bilang malamig na pagpatay ng mga hayop. Matapos ang digmaan, 13 Gestapo opisyal ang binitay dahil sa kanilang papel sa pagpatay. Kung akala mo masama na iyon, mas grabe ang nangyari sa Australia. Noong Agosto 19 at 44 mahigit 1,000 at 100 bilanggo ng digmaang Hapones sa Cowra, New South Wales, Australia ay nagsawang manatili sa kampo. Para sa kanila malaking kahihiyan ang maging bilanggo ng digmaan. Mas pinili ng marami na mamatay sa pagtakas kaysa manatili sa kulungan. Ito ang pinakamadugong pagtakas sa bilangguan sa kasaysayan ng tao. Armado ng improbisadong kutsilyo, pamalo at iba pang gamit, sumugod sila sa bakod na may tinik, tinakpan ng kumot ang itaas at nagdasal na makatawid bago sila pagbabarilin. Ang kampo ay magulo na, may mahigit 2,200 hapong bilanggo pati 14,000 at 700 Italyano at 1,600 Aleman. Mga bata at walang karanasan ang mga gwardya, kaya naniwala ang mga Hapon na di nila kami mapipigilan. Nagsimula ang sigawan, sumisigaw ng bonsai habang tumutunog ang busina at daan-daang lalaki ang sumugod sa bitag. May ilan na umatake sa gwardya gamit ang panakal na alambre at ang iba ay may pamalong may pako. Pero nang magsimulang putukan ng malalakas na Vickers machine gun para lang silang mga bowling pin na tinatamaan, sunod-sunod na nagbagsakan ang mga lalaki. 359 lang ang nakatakas na bilanggo ng digmaan. Karamihan sa hindi nakatakas ay piniling mamatay. Dahil sa kahihiyan ng pagkakahuli, nahuli muli ang lahat sa loob ng 10 araw. Marami ang napatay at ang iba ay piniling mamatay sa kahihiyan. 4 na sundalong Australiano rin ang namatay. Madugong pangyayari ito. Malaki na ang pagbabago mula noon. Ngayon, sobrang tanga na ng mga tumatakas dahil nagpo-post pa sila ng video sa social media. Numero 10. Noong Mayo 2025, 10 lalaki sa New Orleans ang tumakas sa kulungan gamit ang butas matapos alisin ang inidoro at lampasan ang bakod na may tinik na alambre. Matitinding kriminal na may kasaysayan ng karahasan ang mga ito. Pagdating ng pulis at nakita ang nawawalang inidoro, sinalubong sila ng pamamaalam na mensahe. Sobrang dali lol, may maling spelling pa. Lahat ng lalaki ay may mga kaibigan sa labas na nagtago at nagpakain sa kanila. Pero may isang lalaki na talagang sobrang tapang. Kinunan niya ang sarili sa bahay at ipinost sa social media. Humihingi ng tulong kina Lil Wayne at Pangulong Donald Trump. Mukhang hindi naman siya masyadong umasa na makakalaya siya dahil humingi siya ng tulong nang siya ay muling mahuli. Siya ang ikasiyam na nahuli habang si Derek Groves ay nagpakitang gilas sa pag-iwas sa mga pulis.
Ang kaso ay naging laman ng balita. Libo-libong tsismoso ang tumawag sa hotline na nagbigay ng impormasyon kay Groves. Pumatay ng 2 lalaki noong 2018 Mardi Gras dahilan ng pagkakahuli niya. Ang susunod na lalaki ay may hindi patas na kalamangan. Dating pulis siya bilang siyam. Si Grant Hardin, dating hepe ng pulisya sa Gateway, Arkansas, ay tirano sa kanilang bayan na may 200 katao malapit sa hangganan ng Missouri. Minsan niyang kinaladkad sa banyo ang isang guro sa elementarya at inatake ito. Pagkatapos, nakapatay siya. Nang makulong, tinawag siyang demonyo sa Ozarks. Noong Mayo 2025, nakatakas siya mula North Central Unit, itinuturing na armado at mapanganib, kaya kalahati ng estado ay naghahanap sa kanya. Nagbabala ang opisina ng sheriff sa mga tao na ilak ang kanilang mga pinto at manatiling alerto. Hanggat malaya pa ang sociopath na ito, hindi ko iniisip na mahuhuli siyang buhay, sabi ng isa sa mga kapatid ng biktima. Pagkalipas ng halos 2 linggo, nahuli siya. Nagkaroon ng sagupaan pero walang barilan. Sa panahon ngayon, mahirap na magtago. Aral na natutunan ng 2 masigasig na batang lalaki sa United Kingdom noong 2017, numero 8. Dapat bigyan ng A ang 2 bilanggo sa kanilang pagsisikap. Magkasama silang nakakulong sa Her Majesty's Prison, Pentonville. Ang isa sa pagnanakaw, ang isa sa serye ng mararahas na krimen. Kabilang ang pagsalpok ng ngipin ng pulis sa semento. Isang delikadong tao, oo, pero matalino siya. Nasa jiwing sila, sa parehong lugar kung saan may napatay na bilanggo bago ang pagtakas. Kaya hindi talaga maganda ang paligid. Nang umagang iyon, tinawag ng mga gwardiya ang pangalan nila pero walang sumagot. Sa inspeksyon, mukhang mahimbing na natutulog ang 2 sa kama. Pero nang suriin, napansin ng mga gwardiya na nilagyan ng damit at pagkain ang mga kama para magmukhang may tao. Kaya nakita nila ang panlilinlang. Pinutol ng mga lalaki ang rehas ng selda gamit ang pamputol na hindi alam paano nakuha. Saka sila lumabas papunta sa bintanang may rehas. Gumamit sila ng kumot para dumulas sa closed-circuit television poste, pero nasugatan ang isa habang bumababa. Nang matagpuan siya ng pulis sa bahay ng kapatid niyang babae, nagpakulay siya ng buhok at may bali ang binti. Nahuli rin ang isa makalipas ang 6 na araw, kaya humaba pa ang kanilang sentensya. Makikita mo na hindi nakakapagtaka kung may nakakawala sa mga bilangguan sa Britanya dahil 250 taon na itong di na-update. Numero 7 ang Wandsworth Prison ay kabilang sa pinakamalalaking kulungan sa United Kingdom. Itinayo noong 1851 parang eksena ito sa Victorian horror movie. Madumi, delikado at sobrang lungkot. Noong 2023 isang lalaki na si Daniel Khalif ay tumakas. Dating network engineer at sundalo ng British Army, naging espiya siya para sa Iran at ibinigay ang mga lihim ng kalakalan matapos magpakilalang mula siya sa military intelligence, 6 sa Iranian intelligence. Noong Setyembre, habang hinihintay ang hatol, nagtrabaho siya sa kusina ng bilangguan na naka-chef na sombrero at checkered na pantalon. Saglit lang siyang gumawa ng misteryosong meat sandwich tapos bigla siyang nawala. Nagulat ang mga opisyal, pero walang nakaalam na ginamit ni Khalifa ang kumot at strap para itali ang sarili sa ilalim ng delivery truck. Malaking kriminal siya. Itinaas ng Estado ng Britanya ang alerto sa mga paliparan at nilibot ng pulis ang London. Matalino siya, pero di siya magaling tumakas. Makaraan ang ilang araw, nakita pa rin siya ng pulis sa Grand Union Canal sa Northolt. Handa ang mga opisyal at taser at inutusan siyang humiga. May cellphone siya sa bulsa na may mensahe sa Iranian contact. Naghihintay ako. Dinala siya sa Belmarsh na bilangguan. Hindi kasing lungkot ng Wandsworth, pero dito kinukulong ang malalaking kriminal. Siya ay nagsisilbi ng 14 na taon. Ano ang natutunan natin ngayon? Magpakababa ka lang, huwag magpakalasing, huwag mag-post sa Instagram, huwag bisitahin ang malalapit na pamilya at kaibigan. At sa ngalan ng Diyos, umalis ka agad sa lugar na pinagtakasan mo. May mga lalaki talagang hindi nakikinig. Numero 6 si Frank Mitchell ay lumang gangster sa London noong dekada 50 at 60. Lumaki siyang biktima ng pambubugbog, borstels, at gwardiyang tinatrato siyang human punching bag. Matapos saksakin ng binata ang mukha ng gwardya, nagpasya ang korte na may sakit siya sa pag-iisip at ipinadala sa psychiatric hospital. Pero nanahimik ba siya roon? Tumakas siya kasama ang 2 lalaki, ninakawan ng damit ang isang lalaki at tinutukan ng bakal sa ulo. Nang datnan ng pulis, hinarap niya sila gamit ang 2 malaking kutsilyo at tinangkang saktan ang kanilang mga muka. Ikinulong siya sa Broadmoor, ang madhouse ng mga marahas na kriminal sa Britanya. Pero hindi pumayag si Frankie at agad siyang nakatakas.
Totoo sa kanyang ugali, pinasok niya ang bahay ng isang mayamang mag-asawa at ginawang bihag sila habang tinututukan ng palakol sa kanilang leeg. Pagkatapos noon, nakuha niya ang palayaw na baliw na tagapalakol. Magaling si Frankie tumakas, pero hindi marunong magtago. Nahuli siya at dinala sa hulidapman bilangguan. Pinagpatong-patong na pader ng bato sa Dartmoor, binabantayan ng armadong gwardya. Mula pa ika-19 na siglo dito, ikinukulong ang mga bilanggo. Pero si Frankie mukhang nagustuhan niya pa. Kumalma siya at inisip ng mga autoridad na tagumpay na sila. Bigyan lang daw siya ng bodyguard na aalagaan para hindi na subukang putulin ulo namin. Lumipas ang mga taon at tinanggap na niya ang buhay bilang preso. Pinayagan pa siyang lumabas sa moor at uminom ng beer sa mga pub sa probinsya. Sabi ng warden, "Ituloy mo lang, Frank, at hihilingin ko ang maagang paglaya mo." Isang araw, pinakain niya ang mga kabayo at nawala si Frank na baliw. Hindi nila alam na tinulungan siya ng Cray Twins, kilalang gangster sa London, at hindi rin alam ng Cray na napasubo sila sa hindi nila kayang lampasan. Di nagtagal, nag-ingay ang mga tabloid at publiko sa Britanya tungkol sa pinakamarahas na tao at mga kabayo't ibon. Sinundan ito ng malaking paghahanap. Samantala, bumalik si Frankie sa dating ugali. Nag-aasal baliw at iniinis ang mga Cray. Dahil maginoo ang mga ito, simple ang solusyon nila, patayin siya. Noong 1966, binaril siya ng grupo ng Cray ng 12 beses na nagtapos sa kwento ng baliw na tagahawak ng palakol. Inamin ng isang Cray na ang pagtulong kay Frankie tumakas ay pinakamalaking pagkakamali niya kahit hindi nahanap ang bangkay nito. Ang aral ng kwento ay kung ang isang siraulong psychopath ay mukhang kontento na sa kanyang mga babae, hayaan mo na siya. Numero 5 noong 2022, si Casey White na hinihintay ang paglilitis sa capital murder ay tumakas mula Lauderdale County Jail sa Florence, Alabama kasama ang isang corrections officer na kasabwat niya. Vicky White walang kaugnayan. Marami ng kasalanan si Casey, gaya ng pananaksak at pagpatay sa isang 59 anyos na babae. Masama siya, pero nakita sa closed-circuit television si Vicky na inihatid si Casey sa police car. Nakaposas at may kadena sa paa, kaya parang normal na paglilipat lang. Sabi niya dadalhin niya ito sa county courthouse, pero ang totoo, naibenta na niya ang bahay ng mura at aalis na siya sa bayan. Nadiskubre ng investigador na may lihim na relasyon sina Vicky at Casey sa kulungan. Naglakbay sila sa United States gamit ang mga ninakaw na sasakyan at tumuloy sa murang motel habang natatakot ang mga Amerikanong nanonood sa kanilang sala. Pagkatapos ng isang buwang pagtakas, nasangkot sila sa isang habulan ng pulis na mabilis ang takbo. Binangga mula sa likod ang kanilang Cadillac at napaliko ito palabas ng kalsada. Lumabas si Casey na nakataas ang kamay at sumisigaw, "Pakiusap, tulungan niyo ang asawa ko. Siya ang bumaril sa sarili niya, hindi ako." Hindi kinaya ni Vicky ang hiya at namatay makalipas ang ilang oras. Tungkol naman kay Casey, kinasuhan siya dahil sa pagkamatay ni Vicky, ngunit tinanggap niya ang isang plea deal. Gugugulin niya ang natitirang mga araw ng kanyang buhay sa likod ng rehas. Ang twist sa kwento, si Vicky, 56, ay halos 20 taon ang tanda kay Casey. Correctional officer siya ng 17 taon at minsan ng Employee of the Year. Matapos ang marahas na kasal, na-inlove siya sa maling lalaki sa trabaho. 6 ang taas at puno ng white supremacist na tattoo ang katawan. Ang kalungkutan ay maaaring magdulot ng kakaibang bagay sa isang tao, ganoon din ang pagkakakulong. Kaya naman ang susunod na lalaki ay nagpakita ng kanyang pagiging malikhain. Si John Parsons mula Ohio ay isang habitual na magnanakaw na sangkot sa habulan noong 2005 na nagdulot ng pagkamatay ng isang pulis. Dahil sa habambuhay na sentensya, nagpasya si John sa Ross County Jail na maging malikhain. Gumawa siya ng lubid mula sa kumot at toilet paper at itinago ito sa pader na tinakpan ng toothpaste at Jolly Ranchers. Umalis siya sa dilim. Iniwang napahiya ang marami. Nag-alok ang FBI ng 100 at 25,000 na gantimpala pero matalino si John. Ginamit niya ang outdoor survival skills para makaiwas sa paghahanap at natagpuan siya makalipas ang 3 buwan sa barong-barong sa gubat. Inilipat si John sa maximum security at nakakulong pa rin hanggang ngayon. Malamang pinagsisihan niya na di siya nagkarera sa arts and crafts. Ang susunod na lalaki, parang mas bagay maging drag queen bilang ikatlo. Sawang-sawa na si Francisco Herrera Argueta, 55 anyos na nahatulang mamamatay tao sa maruming kulungan sa Honduras kaya nagpasya siyang tumakas. Simple ang plano, hintayin ang oras ng dalaw, magbihis babae at sumabay lumabas sa ibang asawa at anak na babae. Pasensya na kung masasaktan siya pero hindi talaga siya mukhang babae. Para siyang adik na nakawig at bestida at iyon din ang naisip ng mga gwardiya nang makita siya. Nakakatawa.
Nagkamali si Argueta dahil hindi niya naensayo ang lakad ng babae at malalim din ang boses niya nang magsalita. Si Don Chico, tawag ng kanyang grupo, ay muling napusasan, natutunaw ang blush on at nail polish. Sayang ang ginastos. Kung akala mo hindi ito mangyayari sa United States, mag-isip ka ulit. Noong 2023, dalawang lalaking may kasong droga at baril ang nakatakas sa Philadelphia Correctional Center matapos putulin ang bakod. Si Nasir Grant, 24, ay tinulungan ng mga babaeng kaibigan at agad na nakalakad sa kalsada na parang walang iniintindi. Muslim siya at may mga kaibigang Muslim, kaya madali siyang nakakuha ng kumpletong kasuotang Muslim at takip sa ulo, pero hindi naloko ang mga pulis. Lumabas siya ng bahay at habang tinutukan ng baril, hindi na siya nagkunwaring babae. Si Amin Hurst, 18, ay hinahanap dahil sangkot siya sa 4 na pagpatay. Nahuli siya makalipas ang 10 araw at noong 2024 ay nahatulan sa lahat ng pagpatay. Tapos na ang laro. Ang susunod na pagtakas ay tila pang Hollywood na lang. Alam ng lahat na kapag nahuling nagbebenta ng droga sa Indonesia, siguradong malaking gulo ang kakaharapin mo. Isang Chino na si Kai Changpen ay nagtangkang magpuslit ng shabu noong 2020 at nahatulan ng kamatayan. Mahigit 8 buwan siyang naghukay gamit lang maliit na pait, distornilyador at pala. Nahukay niya marahil ang pinakakapansin-pansing tunnel ng isang tao sa bilangguan. 78 talampakan ang haba at 65 talampakan ang lalim. Nakarating siya sa mga imburnal at naging parang daga, gumagapang sa dumi at basura, habang unti-unting nawawala ang sentensya ng kamatayan sa likuran niya. Siguradong amoy impyerno siya noon. Malakas ang motibasyon ng kamatayan. Ayon sa pulisya, hindi ito ang unang beses. Dati na rin siyang nagtangkang tumakas sa selda sa pamamagitan ng pagputol ng pader. Halos mabaliw na ang mga autoridad ng Indonesia sa kahihiyan. Hindi rin maliit na isda si Kai na nahuling may halos 300 libra ng droga. Siguro may connection siya dahil ilang buwan siyang nawawala. Kalaunan, natagpuan siyang patay sa isang pabrika ayon sa mga autoridad. Walang kahina-hinala at sinabing depressed si Kai. Panoorin mo ngayon ang mga tanga na pagtatangkang tumakas sa kulungan o i-click ang video na ito.